Good morning, good morning. Hoy, what happened to you, ha? To you, tree? Bakit kayo ay kasunod ko? Binigyan ko kayo ng patoka. Ayun o, may patoka naman doon. Bakit kasunod ko? Ha? Ano pang hinihintay? Wala akong ibang dala. Nasanay sila. Yung ano kasi, yung minsan may tutong sa bahay or tirang pagkain, tirang kanin. Dinadala ko dito. Binibigay ko sa kanila. Siguro yun ang hinihintay nila. Sorry, naiwan ko. May tutong nga doon sa bahay kasi ininit ko yung kanin kahapon. Medyo nagtutong. Hindi naman sunog, pero nagtutong. Nilagay ko sa hindi nalimutan kong dalhin. Tuntuan na naman ng kapitbahay yung mga kasi doon ko ibigay yun sa mga manok ng kapitbahay. Anyways, ang ngayon ay wait. Ayan, sakto alas 8. Pero siguro mga quarter to 8 umalis na ako sa bahay or mas maaga pa, baka mga 20 to 8. Kasi nakapagwalis na ako dito doon sa pinagpatukaan ko ng manok at ayun, nabigyan ko na ng patoka ang mga manok at ngayon ay ako'y nagdidilig. Nadilig ko na nga itong mga pipino Wait, papakita ko sa inyo ha. Naalala ko pala, kaya pala ako'y maaga kasi schedule ni kuya ngayon sa doktor. Pina-schedule ko ng check-up kasi napapadalas ang atake niya. Dati umaabot ng ilang buwan bago makaranas ng atake. Ngayon ay tulad kagabi, 2 beses siya inatake. Kaya ngayon, medyo groggy siya na nakakatulog. Sabi ko kay ate, hayaang makakatulog sa sopa. Kasi, mamaya pa naman, alas 10 ang schedule niya. So, mga alas 9 siguro aalis kami. Kaya sabi ko habang wala, hindi pa nagbibihis ay, anuhin na. Hayaan munang makatulog. Kaya ito, wait, gusto ko lang i-update kayo dito sa aming balag. Wait lang. Ayan eto nadilig ko na tong ang line na yan Ang pipino matataas na din. Malapit na yan sa balag Matataas na siya. And eto, nadilig ko na yung isang yun. Eto ayan nasa balag na siya 'Di ba? Nadilig ko na to kanina. So, eto naman. Araw-araw naman nadidilig siya kaya medyo hindi masyadong uhaw. Ay, busit. Sorry. Ayan, at itong isang ito yan mataas na. Diba? Hi, hello sunrise. Sarap ng may sunrise, diba? Yan ito na lang last, tsaka ito. Hindi lang pwedeng hindi ko pupuntahan to kasi tulad yan hindi ko nadilig kahapon. Kahapon nga ba? Hindi, kahapon nandito ako. Tama ba? Nadilig ko kahapon pero ayan, uhaw pa rin. Dapat talaga araw-araw didiligin. Dapat nga dyan umagat hapon dinidilig Kaso hindi naman ako nakakapunta ng hapon. Yan At napansin ko itong patola ay parang may ano na ng bulaklak parang meron na siyang kiti ng bulaklak sa bawat niya, sa bawat puno ng dahon. Ito naliligaw to kahapon nakababa ito yan, ako ang nagpulupot niyan dyan. So ayan, nakababayan dito kahapon dahil nakaliko yung kanyang sanga. Pero at least ngayon, yan na.
Oops. Yan. Huwag kang mapuputol ha. Kung hindi, paktay ako kay tatay. Kailangan kasi ay para ding bata na kailangan mong turuan kung saan sila pupunta. Kasi ayan, pag hindi mo tinuruan, eh di kung saan yan pupunta. Mayroon diyang nasa lupa. Oh, kasi wala namang isip yan, di ba? Di ba, Patola? Oh, ayan, galingan mong mamulaklak ha. Galingan mong mamunga. Ha, bigyan mo kami ng malulusog na bunga. Oh. Yun oh. Bulaklak na yan eh. Kaya lang hindi pa siguro yan tutuloy kasi nasa ano pa, nasa puno pa. So, tingnan natin. Etong pipino ay wala pa. Wala pa siya. Pero malapit na din yan. Kasi matataas na siya. Ayan oh, medyo may ano na rin yan ng bulaklak oh. Pero mababa pa. Ay, nako. Thank you Lord. Salamat po, salamat. Ito ang anong tawag dito? Ang suha. Ay malalaki na eh. Malalaki na ang buko kaya lang. Ayan oh, sabi sa akin ng taga DA. Yan oh, 'di ba? May buko na oh. 'Yun. 'Yun. Buko 'yan, dalawa, ayan pa. Ayun. Meron pa diyan, meron sa loob, ayan oh. Meron pa dito, meron pa diyan. Sabi sa akin ng taga DA, lagyan ko daw ng pataba na borax. Lagyan ko daw ng borax. Ang problema, nagtanong ako sa bilihan dito sa amin, wala daw silang ganon. Try ko daw sa Tagaytay. Sus Mariosep, mabuti kong Tagaytay ay doon lang sa crossing. Hindi, sasakay pa ako ng diretso ako ng, ang alam kong bibilhan doon, diretso ako ng Olivares, then sasakay pa ako ng ano ba yung market na yun sa Francisco. Ay nako, ayun. Kaya hindi ako makakabili siguro noon. Tatry ko kung saan meron. Magtatanong-tanong pa rin ako. At yan o, sabi ko sa inyo marami pang bunga mga nakalawit ang bunga ng paminta. Hindi ko sinaid kasi ano pa naman, pwede pang hindi panguhanin, pero nag-uumpisa na ulit siyang mahinog. Yung sa kabila naman ay tiningnan ko, yun, ibang manok ang nanunuka pasaway itong mga manok namin. Ito ay kahapon ko winalisan at kahapon ko sinigaan. Ayan, tiningnan ko ito ay hindi pa naman nahihinugan siya hindi pa masyadong hindi pa kailangang kuhanin. Kasi ayan konti nga ang bunga eh. Maraming bunga kaya lamang mga marami ay yung kulang-kulang, yung hindi hindi kumpleto Yan bungi-bungi, hindi kumpleto ang butil niya. Kokonti. Kasi ayun nga, hindi masyadong exposed to may mga puno dito pag umaga dapat yung ganitong oras naaarawan na to. Ayan, mamaya pa ito maaarawan, sandali lang, tapos ayan na may na, may lilim na siya hanggang dun na, hanggang hapon na, gawa nitong santol. Anyway, mabuti nga yun. Dito mayroon pang isang ayan paminta din yan. Pero ayan, hindi ko na tatanggalan ng hindi ako pwedeng magtagal kasi hindi ko kasi ito natatanggalan ng Diyos ko po. Hindi talaga makatiis
Kailangan kasi itong tanggalin. Dahil, ayan, tulad niyan, oh, ang paminta ay hindi makaganda. Dahil, nalililiman ito. Nitong mga bakod. Ayan. Ito ang paminta, oh. Buhay naman tong ano, ito yung dating tukod niya. So, nilagyan ni tatay ng isa pa dito at ayan naman, oh, mukhang nabuhay naman. Buhay naman, oh, mataas. Sinahayaan nga munang tumaas. Lumaki yan. Bago putulin. Kasi ano, hindi pwedeng ganyang kataas. At pag sobrang taas ay mahirap kuhanin ang bunga. Ayan, hindi ko pa kasi nakaharap tong likod na to dahil nakafocus ako doon sa harap ng kubo. Etong ang likod hindi ko pa nawawalisan, natatabasan. Maski pa paano ay lumiwaliwanag naman. Yan. Yun nga lang, nakalilim kasi itong langka. Tapos eto naman yung kasoy, oh. Ang kasoy namin ay iisang puno, pero ayan, oh, may bulaklak siya. May bulaklak ang kasoy, oh. Last year, namulaklak na din yan. Kaya lang hindi ko alam kung dahil sa sobrang tag-araw, kaya hindi siya namunga talaga. Or talaga lang gano'n na unang bulaklak, hindi talaga tutuloy. Hindi mo natutuloy ng bunga. Namumulaklak lang ng isa. Konti lang din naman dahil yan ay medyo lutang ang puno. Ito, ayun, lumutang yung ugat niya. Pero malaki na naman yung puno, kaya malamang sa ngayon ay malalaki na ang ugat niyan. Sana magtuloy-tuloy. Yan ang problema pag ako'y napaampisa. Parang gusto kong tapusin lagi, kaso hay nako, tita tigil. Pigilan mo ang sarili mo. Hindi ka pwedeng magtagal. Ayan, good luck paminta. Sana next year ay mamunga ka na. Galingan mo, ha. Laban lang sa buhay para umasenso, di ba? Ginoon tao. Ay, mga pasaway na manok, laging kasunod. Ay, kaya hindi pa umaalis pati. Nakita ko yung isang manok pumunta doon sa pugad, hindi ko pa sa may kalan. Hindi ko pa nabibisita kung may itlog. Kasi kahapon wala. Nakita ko yung may aso dito. Pumupunta dito minsan nga, akalay wala ako dito, naandito ako, nakaupo ako sa bangko, akalay wala ako, tuloy-tuloy dito. Sabi ko kay tatay, hindi kaya ako yung aso na yun na nangunguha ng itlog. Kasi bakit nawawala? At wala talagang bakas, walang maiiwan na balat o anuman, wala. Kaya sabi ko, imposible namang tao, hindi naman siguro gagawin ng tao yun na magnanakaw ng itlog. Araw-araw magtsatsaga siyang magbantay ng isang itlog. Hindi naman siguro. Anyway, hintay-hintayin ko yung manok. Wait, yun o. Hihintayin ko pa sana yung manok. Kaya lang, baka magtagal pa. Nakita ko yung oras ay 8:15 na. So, bago pa ako makalakad pa uwi, at bago ko pa maayos si kuya,
bago pa rin ako makapagbihis. Hindi na nga makakaligo. Mamaya naligo. Kasi ayoko yung late ako sa usapan. Kung hanggang kakayanin. Wag lang magkakaroon ng aberya. Kaya pipilitin ko lang makarating doon. Sa bagay, alas 10 pa naman ang schedule. Pero mabuti na yung nauuna. Akala ko kasunod ko yung manok. Yan. Nag-iwan lang ako. Yun, dahil hindi ako yung manok, yung tanlang na pula, hindi na naman umuuwi. Hindi ko alam kung yun ay naikulong o ano. I don't know. Kasi alam ko buhay siya. Kasi umuuwi dati. Ayan, at ako'y lalabas muna para maayos ko muna si kuya. Sana okay na si kuya. Pero dapat siya muna makainom ng gamot. Kaso, ay Jesus, bumagsak bigla. Bumagsak, umano sa likod ko. Ayan, nakaano lang kasi dito yan. Nawala na yung sanga dito. Kaya, doon na lang. Pag masyadong mahangin, babagsak yan. Ganyan talaga, imported na gate. Sana maging okay si kuya. Kaso hindi ko mapainom ng gamot kanina kasi gatas lang ang nainom niya. Ayaw niyang kumain ng tinapay. Akala ko may tao na doon sa kambingan. Sinisilip ko kung may tao na. Kambingan pero wala pang kambing. Okay, lalakad muna ako. Ako hinihingal na. Teka. Nandito na kami at yun si ate. Sinama namin kami ipapunta na sa doktor. Bakit na kami kiyente. Niyatid lang namin si ate dito sa may school kasi magdadala ng pagkain ng dalawang bata. May sasakay.
Kuya, lika. Kuya, lika. Ika, dito tayo. Antay mo na ba kami? Ma, ma, baka magtagal kami. Sa bagay, hindi naman yata malakas ang biyahe ngayon. Siya, sige. Natawag na lang ako. Yan, nandito na kami. Wait lang, kuya. Lika rito. Wait lang, wait lang. Andito na kami sa waiting area. Nakuno na ng vital signs si kuya. At naka-face mask na din siya. Hintay na lang namin yung pagpasok namin sa loob. Hindi ko alam kung ano ang... Wala naman siyang lagnat. Na. Alam kay boss ko yan. Ganyan yan. Kahit maingay sa bahay, pag nasa ibang lugar siya, tahimik siya. Naririnig niyo ba ako? Hindi pwedeng mag-ingay kasi may mga kasama ako. Yan o, pabalik na kami. Galing na kami sa doktor. Nakita na si kuya ng doktor at nirequestan siya ng laboratory. Kailangan daw monitor ang liver ni kuya kasi yung gamot niyang iniinom ay safe daw naman sa kidney, so hindi delikado yung kidney niya. Ang kadalasan daw dyan, ang binabantayan daw nila dyan ay yung liver, kaya nirequest siya ng laboratory. Ang tanong lang, hindi ko lang sure kung pwede siyang kuhanan ng dugo. Kasi hindi ko alam kung paano, hindi pa naman siya kasi nararanasan niya ngayon na kuhanan ng dugo dahil napakatagal na nga ng check-up niya. So hindi ako sure, pero kailangan kong subukan para malaman kung para mabantayan ang liver ni kuya. Yan, pupunta kami ngayon sa diagnostic clinic and wish ko lang sana naman Lord, paki-guide niyo po si kuya at saka yung kukuha ng dugo sa kanya, sana maging successful. Yun galing ni kuya natakot na kinakabahan ako, pati yung kukuha ng dugo kinakabahan kasi daw baka biglang ilahin, biglang pag nasaktan. Ha? Oo, uwi na tayo. Tinawag ko pa si Henry, sabi ko tulungan akong hawakan. Naku, wala lang. Basta wala lang siyang kibo. Wala siyang pakialam. So sandali lang, mabilis lang nakuhanan. And ayun, ang ibang result ay makukuha daw mamaya, pero yung isa daw ay bukas pa. Kaya sabi ko, bukas ko na lang kukuhanan lahat. Bukas ko na lang kukuhanin lahat. At para sabay-sabay. And then ipapakita ko kay Doc kung ano ang magiging resulta, kung anong sasabihin niya. Sana maging okay naman. Sana okay ang resulta ng kanyang lab test. Okay ka lang kuya? Yan ay hindi ko pala naibili ng Jollibee kuya. Ang bait akala ko yan, ito na kami sa bahay. Jesus, thank you Lord. Tara kuya, tara. Kaya ni kuya bumaba. Kayang-kaya. Galing ni kuya Galing ni kuya. Tayo. Nakal na doon. Thank you Lord. Makaraos kami sa sakaba. Sa takot. Alika dito kuya. Ayan. Dali ka. Diyos ko, ang aking hindi ko na makuhang magsuklay, mag-ayos ng buhok kasi sa sobrang kaba.
Natakot ako na kasi baka biglang hindi kaya ni kuya. Hindi ko alam kasi ang magiging reaksyon niya kung siyempre may pain. Excuse me, may pain yun eh. Kaya lahat kami, pati yung technician, yung kukuha ng no, hindi pala technician ang tawag yun. Ano ba yun? Medtech na kukuha ng dugo ay kinakabahan din kasi hindi nga niya maalam kung ano ang magiging reaksyon. Upo, ikaw kuya, tanggalin mo na to. Ayan, very good si kuya, oh. Ayun, oh. Teka, tanggal na yung ano, tape. Yun. Bilis lang eh. Siya, upo ikaw dun. Upo. Yan, hindi kasi namin alam pare-pareho kung ano magiging reaksyon kung sakali na ay nga kukunan siya ng dugo. Ayan, kailangan kong buksan agad ang TV kasi yan ay TV talaga. Yan, kaya ayun, thank you Lord. Salamat si kuya nakaraos. Ang antay na lang ay resulta bukas. Babalikan ko doon ang resulta at ibabalik ko naman kay Doc. Ang hindi ko natanong kay Doc, magte-text na lang ako sa secretary kung may clinic bukas. Yan, para maibalik ko kay Doc at malaman ko kung ano. Ang binayaran pala namin sa laboratory is 1,050. 1,050 na sa resibo. Kay Doc, ako'y natutuwa. Kasi kay Doc ay, ito yung resibo. Oh, yun oh. 1,050 pesos. Sa laboratory. Kay Doc naman, natutuwa ako kasi 300 ang bayad kay Doc. Sabi ko, bakit ganun kamura? Ay, kasi nga daw may discount dahil PWD. Pero kahit na ako, ang laki ng ano, kasi nagtahala ako kasi kilala na nga ako ng secretary nila. Dahil lagi ako nagpapareseta doon. Sabi ko, bakit ganun? Sabi, naku, marami pa po ikaw nagre-reklamo dyan. Ang mahal daw sumingil. Sabi, pag daw regular ay 400 ang kanilang consultation fee. Eh, sa iba, lowest 500, 600, hanggang 800. So, dahil yung pag-espesyalista yata, 800. Pero pag siya kasi ay family doctor, yung general physician. Ay, pero kahit na, ang mura. Kaya natutuwa ako, sabi ko salamat kasi minsan kaya ka makakapag-isip na magpa-check up kung magpapa-check up ba. Eh dahil nga, mahal magpa-check up. Pero sa kanya, tapos siya, mabait siya, hindi lang, alam ko kasi hindi nga pwede nga mag-vlog doon sa loob, kaya hindi na ako nag-attend, hindi na ako nagtanong kung pwede, dahil karamihan ng clinic ay ganun, hindi nagpapa-vlog. So, ayun, ang nag-check up sa kanya kasi ay anak na noong dating doktor niya, kasi yung doktor niya dati ay retired na. Tinanong ko nga kanina, 76 years old na daw, kaya malakas pa, nakakagala pa doon pag daw walang tao, gumagala pa doon sa clinic. Pero katabi lang kasi ang bahay ng clinic, pero hindi na nila pinapayagan kasi dalawa na silang magkapatid na doktor, parehong doktor. Kaya ayun, ako yung natutuwa talaga, and salamat, thank you Lord talaga. Diyos ko, nung nakuhanan ng dugo kanina ay hindi pa natatanggal yung needle eh. Ay, nung tinanggal na yung tourniquet, sabi ko, ay Diyos ko, thank you Lord. Talaga ako, para akong nabunutan ng tinik kasi hindi ko nga sure kung ano magiging reaction niya. And salamat naman sa Diyos at behave si Kuya. Ayan, salamat sa inyo pala. Thank you ulit. Sir Jerry Soy TV, maraming salamat po ulit. And Braven, maraming salamat. Ayan, thank you sa mga nakasupport, sa mga nakasubaybay sa amin, sa channel ko. Salamat sa marami. Ayan, paki like and share na lang po ng video.
Ayun, and ayun, natutuwa akong i-share lang sa inyo, lalo na sa may mga anak na katulad ni Kuya na PWD, um, talaga pong ganyan, ang may anak na PWD ay kaunting lawak ng pangunawa kasi hindi hindi po biro talaga na magkaroon ng anak na PWD, pero ang sa akin lang pong payo ay wag nating ituring na pabigat sa buhay ang may anak na PWD or alagain. Ituring natin sila na kasama talaga sa buhay. At kasi pag lagi nating na ano na pabigat siya, pabigat, lalo tayong mahihirapan, lalo tayong pabibigatan. Pero ituring natin na kasama siya, na normal na ang buhay, ganun, na parang may kasama ka rin normal na ganun, na parang lagi kami alagang bata, maano yan, kumbaga makakasanayan mo at sa isipin nyo si Kuya, bago mag 2 years old ay inaatake niya, mas higit pa nga dati dahil bedridden siya. And ayan, buti nga ngayon at ganyan na utusan ko, na nakakausap ko. Kaya ayan, maraming salamat talaga. At yun nga yung sagot ni Lord sa aking panalangin dati, na kung kukunin niya, ipagkakalob ko na ng buo kasi nahihirapan siya. At ako bilang nanay, ako ang hirap na hirap makita na ganun siya. Pero sabi ko, kung ipapahiram niyo pa sa amin ng mahaba-habang panahon, ay ako'y nakikiusap na kung pwede, kung hindi man kaya na ibigay ang kagalingan, mapagaan man lamang yung nararamdaman, kasi sobrang pinipiga talaga ang puso ng nanay pag nakikitang nahihirapan yung anak. Kaya ayun, salamat kay Lord, dininig niya yung panalangin ko, nakalakad siya at ganyan, nakakakain siya mag-isa. Kumbaga hindi naman yung talagang as in alagaan mo talaga. Ayun, kaya niya pa kahit papaano ang sarili niya. Ayan, salamat, pasensya na kayo, ang dami ko na namang kwento. Bye-bye ulit sa inyong lahat, salamat po ng marami talaga. Bye-bye po and God bless, ingat po tayong lahat.